Samantala, sa iba pang balita, hindi magtataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa dahil nananatili pa kasi ang price freeze. Kasunod po yan ng pagdedeklara ng state of lawless violence ni Pangulong Duterte. Ayon po sa Department of Trade and Industry, hanggang November 3 daw ang implementasyon ng pagpigil sa galaw ng presyo ng mga produkto tulad ng asukal, bigas at karne. Maglalabas din po daw ang kagawaran ng listahan ng suggested retail price para sa mga bilihing pang Noche Buena. At kaugnay po ng ating pagbabantay presyo, makakausap po natin si Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Lopez. Magandang umaga naman po, Ms. Connie. Good morning po Yes. sa ating mga listeners. Opo, Secretary Lopez, pakipaliwanag lamang po itong hanggang kailan ho ba yung implementation ng price freeze. Batay po yan sa state of lawless violence na idineklara ni Pangulong Duterte. Dahil po sa state of emergency na dineclare po noong September 4, tayo po ay automatic nasa price freeze, lalo na dun sa mga basic commodities, no? Okay. At yan po ay iiral 60 days, for 60 days. Kaya ho ang natural expiration yan ay para sa hanggang sa November 3. Alright. At nag-meeting naman po ang National Price Coordination Council noong Biyernes. Ni-review po at minonitor ang mga bilihin, ang mga presyo at na wala ho tayong na-observe na paggagalaw. In fact, very stable ang presyo. Kahit naman po even nung before the price freeze situation or state of national emergency, dahil din po doon, minarapat na rin namin na hindi na rin galawin muna yung at hindi mag-recommend ng pag-delete ng price freeze. For the basic reason lang na baka magkaroon pa ng ibang mensahe or signal pag nilist natin yon at baka mag-isip pa na maggalawan pa ang presyo. So minarapat namin na to let it expire on November 3 at para bang let it expire naturally. Parang gano'n ang naging decision ng National Price Coordinating Council. Sir, sakop din ba nitong price freeze yung mga produktong petrolyo? Hindi po. Kerosene ang kasama po diyan. Yung sa petrolyo naman po is governed by the Department of Energy at yun po sila ang nag-a-approve po nun. Pero doon sa amin naman po ay yung kerosene, LPG at yun po ang presyo naman nun good for yung price freeze nun good for 15 days lang. Kaya ho na-list na siya nung September 19. Pag-usapan naman po natin yung tungkol naman sa mga nagdaang bagyo at ngayon meron na naman meron ho ba tayo nakikitang pagbabago sa demand at supply? Meron ho bang mga agricultural products na nanganganib na magtaas po ng presyo? Siguro ang maganda ho makakasagot niyan yung Department of Agriculture dahil po ang DTI ang nag-handle po nung process at manufactured product. Subalit yung huling meeting nung Friday, actually nagko-collect pa ng data ang Department of Agriculture, especially yung the one recently hit sa Batanes. Tama ho kayo, talaga ang pinaka-determinant talaga ng paggalaw ng presyo, yung supply and demand at yung bang logistics, yung supply chain kung naapektuhan. At at least for all the manufactured products naman, at generally speaking, even if we look at yung affected area before nung kaya na-declare itong state of national emergency nung nagkaroon ng pagsabog sa Davao at Mindanao, generally speaking, hindi rin gumalaw ang presyo sa Davao at pati sa kalawakang Mindanao nung minonitor based on reports po, no? So, at maganda naman, stable ang mga presyo ng mga ating bilihin. Alright, dahil 90 days na lamang at marami hong excited na mamili na for Noche Buena, maglalabas na ho ba kayo sa DTI ng suggested retail price ng mga Noche Buena products? So, nakikipag-coordinate lang po kami sa mga manufacturers at para magka-agreehan on the suggested retail price at ma-lock in doon po ang mga presyo ng mga bilihin, lalo na yung mga critical products sa pagdating ng Kapaskuhan. So, nandyan din ang mga hamon, pasta, at iba pang mga produkto na usually umaakyat talaga ang benta sa Kapaskuhan. Sir, may website ba tayo na pwedeng puntahan po ng ating mga consumers o kaya maaring tawagang linya ng telepono para mag-report doon po sa mga hindi sumusunod sa SRP? Pumunta lang po sila doon sa DTI website para for updates. Ito hong October, usually doon ho nire-release yung
SRP list ng Christmas product. Right. Para ho dun sa mga, of course, nagbebenta naman, kapag kalumabag, ano ho ang ating kaparusahan sa kanila? Tatawagan po ng pansin, ipapa-explain at kung hindi iko-confiscate, papa-withdraw lahat ng produkto nila. May penalty din po pagka nag-violate naman dito sa price freeze from 5,000 to 1 million pesos. Alright. Depende po sa gravity ng kanilang pagsuway. Secretary, thank you very much po sa inyo pong ibinigay sa aming oras. Okay, maraming salamat din po, Ms. Paul. Yan po naman si Secretary Ramon Lopez ng DTI.